Kumusta? Hindi talaga natin maiwasang madisgrasya no? Tulad nung nagulungan ng tricycle yung braso ko. Ganito kasi nangyari nun. Nangyari to nung bata pa ako. Nakatakda na kaming umalis noon para sa family bonding. Nakaredy na lahat. Kumpleto na kami sa labas. Nag-aabang na lang kami ng masasakyang jeep. Sa lugar namin di naman ganun kadalas dumaan ng mga jeep. Kaya kinakailangan mo maghintay ng pagkatagal-tagal. Habang nag-aabang, nakita ko si Pinsan tsaka si Tito. Nagbabadya ring umalis. Pinsan, saan kayo punta? Sa palengke. Ganun kasi yung palaging ginagawa namin dati. Tsaka sa ganun din kami sinanay ng mga tito lola namin. Nasa tuwing pupunta silang palengke dala ang tricycle, tatanungin muna kaming mga bata ng, Oh, sino sasama? syempre kaming mga bata, gusto namin pumupunta-punta kami sa ibang lugar. Kaya nakahiligan na talaga naming sumama sa tricycle. Kayo ba? Ganun din ba kayo? Di ayun, naiengganyo ako sumama sa tricycle. Kahit na may family bonding kami. Kinulit ko tatay ko na kung pwede sumama muna ako kila Pinsan. Hindi na. Lipat ako kay nanay. Tapos kinulit ko kung pwede sumama muna ako kila tito. Sasaglit lang naman sila sa palengke tsaka matagal naman dumaan yung jeep. Bahala ka, hindi ka na namin nihintayin, sige ka. Nung bata kasi ako, palagi kong tinatimeran kung gaano kabilis kami nakakapunta ng palengke gamit yung segundo ng relo. Kaya kampante talaga ako noon na makakaabot pa ako sa lakad namin. Hanggang sa nakapunta na kami sa palengke. Bumili pala sila ng 2 sakong bigas. Tapos yung pagkakasalansan, ganito. Di nagpadulas ako. Tapos ginaya naman ni Pinsan. Tapos nagsalita na kami. Umubo nga lang kayo. Ikaw Lindon, pasimuno ka eh. Hanggang sa umandar na yung tricycle. Ala, sige pa rin kami magpadula sa bigas. Di alintana yung panganib na pwede naming kaharapin. Nung nangangalahati na kami sa biyahe pa uwi, saktong ako na yung magpapadulas nun. Tapos naisipan ko magpakitang gilas. Tatambling ako! Pichan, kaya mo to? Iniisip ko kasi nun, safe naman ako kasi may nakaharang na sako ng bigas sa pintuan. Kaya hindi ako didiretso palabas. Kaya heto na. Aya! Talsik ako palabas eh. Yung katawan ko hinahanap kung nasa ng direksyon ng gravity nung sandaling yun. Habang pinagmamasdan ko yung paligid sa di pamilyar na anggulo. Buti na lang may nakapitan ako sa tricycle bago ako tumilapon palabas. Kasi kung hindi, panigurado ulo ko unang tatalbog sa lupa. Ang kaso, umaandar yung tricycle nun, kaya nagulungan ng tricycle ang braso ko. Ang lakas ng iyak ko eh. Pero hindi ako naiyak sa sakit ha. Sa katunayan parang may nasahin nga lang yung braso ko eh. Naiyak ako sa takot. Kasi baka kung ano na mangyari sa braso ko. Baka pagdating sa ospital, putulin na lang bigla braso ko. Ang bata-bata ko pa. Ika nga ng tropa mong mahilig mag-post ng meme. Overthink, malala. Ang lakas ng hagulgol ko noon sa gitna ng kalsada. Yung tito ko medyo nagpapanik na ng gigigil. Sino bang hindi, di ba? Kahit kasalanan ko yun, yung tito pa rin namin ang mananagot doon. Kaya nga galit na galit yung mga jeepney driver sa mga batang sumasabit sa likod, di ba? Kasi yung driver pa rin ang mananagot doon kung halimbawang na-aksidente yung mga bata na yon. Ikaw ba gusto mong masisi sa kasalanan ng di mo ginawa? Sino ka, si Kristo? Di, ayun, napagalitan ako. Ang likod-likod mo kasing bata ka. Sama-sama pa kasi. Sumakay na kami, traffic na rin pala. Akala ko okay na, may binalikan pa si Tito sa sidecar. Tapos may inabot sa akin, kala ko kung ano na. Yun pala, Pasaway ka talagang bata ka. ngapdi ng kurot. Mas ininda ko pa yung kurot kaysa sa braso ko. Pagdating sa bahay, wala na mga magulang ko. Di ko na sila inabutan. Di ayun, pina-check up agad ako. Hindi ko natanda kung kanino ako nagpasama nun. Tapos tinanong lang ata ng nurse nun kung masakit. Di sabi ko hindi. Tapos na.
Tapos nun, umuwi na kami. Tapos, takip silim na nung dumating mga magulang ko. Nalaman nila yung nangyari kanina. Kaya nagpunta ulit kami ng ospital para magpa-x-ray naman. Sa kabutihang palad, wala namang nabali sa braso ko. Konting sugat at pamamagalang. Siguro kung naurang pa ng konti pwesto ng braso ko noon, baka malagim yung sasapitin ko noon eh. Sa bandang siko kasi yung part na nagulungan noon. Kaya di hamak na mas matibay yung part na nagulungang braso. Kasi kung bandang gitna yon, nako! Baka nagdalawa na nga yung siko ng kanang braso ko noon. Kaya laking pasasalamat talaga namin hindi ganun kalagim yung nangyari. Biruin mo, may kasama pa 100 kilong bigas sa loob yun. Kaya pakiramdam ko talaga nun, ako ay special. Pagkatapos magpa-x-ray, binigyan kami ng doktor ng ganito. Tataka nga ako kung bakit kailangan ko pa magsuot nun eh. Hindi naman kasi malala yung injury ko nun. Parang gasgas lang yung nangyari sa akin nun. Pagdating sa bahay, tinanggal ko rin agad. Kakangawit lang sa balikat eh. Sumunod na araw, tanong ni mama kung papasok ba ako, hindi na muna. Total, hindi naman ganun kalala yung injury ko. Sabi ko, papasok na lang ako. Tsaka nasa kanang braso naman yung injury eh. Mabuti na lang kaliwete ako kaya hindi siya makaka-apekto sa pagsusulat ko. Tapos dadaling ko na lang yung arm sling kung halimbawa mang kumirot. Pumayag naman. Sipag ko eh, no? Kaya kinabukasan, pagdating sa school, kahit wala naman akong nararamdamang kirot sa braso ko nun, sinuot ko yung arm sling. Yeah, boy. Kaka-proud eh. Ha? Kuya Indo, na-disgrasya ka na nga, proud ka pa rin? Ewan ko ba? Pero para sa akin kasi dati, ang laking achievement nun. Familiar ba kayo sa rite of passage? Ganun eh. At yung aksidente na yun ang naging ritual para makatawid ako sa panibagong yugto ng aking talambuhay. Lupit! Ganap na akong tunay na lalaki. Kahit supot pa ako nun. At ang arm sling na ito ay ang simbolo ng aking katapangan. Pagpasok sa room, narinig ko yung mga tanong na inaasahan kong marinig. Ano nangyari sa braso mo? Naglungan ng tricycle. Tapos may 3 sakong bigas sa loob. Nabali? Hindi, matibay kasi buto ko eh. Masakit? Aray, masakit. Ay, sorry. Akala mo talaga eh, no? Makalipas ang 1 oras, tinanggal ko rin naman. Sakit sa balikat eh. Kaya sa mga tulad kong pasaway, shoutout sa inyo. Hindi talaga nating maiwasang madisgrasya eh, no? Paano kapag sinaway, lalong gagawin? Ay, masira yung sampayan, bumaba ka dyan. Akala kasi natin, makakaiwas na tayo sa disgrasya kapag nalaman natin yung panganib na kakaharapin natin eh. Kulang yon. Kailangan, may kasamang kilos. May kasamang pag-iingat. Sabi nga ng lifeguard nyo. Kung sino pa marunong lumangoy, sila pa madalas malunod. Alam nyo ba kung bakit? Kasi, masyado silang kampante sa sarili nilang kakayahan. Yan ang nangyari sa akin. Naging kampante ako na masasalaw ako na nakaharang na sako sa pintuan ng tricycle. Hindi ko nakita na doon pala ako mismo babagsak sa sako. At naging kampante ako sa kalkulasyon ko na makakaabot ako sa family bonding. Tapos pagbalik ko, hindi ko na sila naabutan. Kaya ayun, double dedo. Kung nakinig lang sana ako. Sige, shoutout na tayo. Nga pala, sa mga gustong magpa-shoutout, comment nyo lang sa baba, screenshot natin yan. Kung hindi nyo pa nakita yung pangalan nyo, malamang yan hindi nyo pa nare-rename yung handle nyo. Kaya mangyari lang na i-check ang handle bago magpa-shoutouts. At kita-kits tayo sa susunod na video.